So let's start. Mabilis ang lecture lang po ng density. Kasi alam nyo na naman po ang density. So let's start. What is density? When we say density, it's the amount of substance per volume that the substance occupies. Another definition of density could be, it is the amount of substance in a space. The denser an object is, the more of the substance is in that space. The less dense your substance is, the less of your substance is in that space. So usually, pagtaas ng density, pagdami ng ating bagay. Okay? At yung dami na yon ay ang ating mass. So density is a relationship between mass and volume. Ang formula ng ating density ay mass over volume or G per ml. Yun po ang ating standard unit for density. Another standard unit for density could be kilogram per liter, but that only applies if you're dealing with mas madami or in a larger scale. Pero pareho lang po yung unit na yon. So we have two types of density. We have absolute density and we have relative. We have absolute density and we have apparent density. So usually, hindi na po natin siya kinakategorize as this one. When we say density, it's the plain density. So when we say true density or absolute density, the mass of an object is obtained using a vacuum or in a vacuum. This negates the effect of air pressure onto the mass of an object. Kapag relative naman po, apparent density, this is a type of density that is usually obtained plainly. Or kung paano tayo magdedetermine ng density mamaya, yun ang ating apparent density. So ang most common sa dalawang yan ay apparent density. Meron naman tayong specific gravity. Ang specific gravity natin is defined as the mass of an object divided by the mass of an equal volume of an object chosen to be a standard. Yan, medyo magugulong pagkakaintindi nyo ng spec graph. Kasi nung tayo FRCal, sinabi ko lang sa inyo na ang spec graph ay basically density na tinanggalan lang ng unit. Pero since free form na tayo, mas iba ang ating definition. Okay? Ang spec graph is a comparison between two weights. So siya ay grams ng substance mo at saka grams of a standard of equal volume. So yung nasa baba is the weight of a standard of equal volume to your sample. Yung nasa baba ay weight of a standard of equal volume to your substance. Ganito. Okay, ganito. Makinig. Meron kang bato. Hinulog mo yung, winay mo yung bato, 2 grams. Naintindihan? Okay pa? 2 grams yung bato. Okay, so 2 grams yun. Ito makita. Ayun. 2 grams yung bato. Okay. Pag hinulog mo yung bato sa tubig, sa loob ng graduated cylinder, tumaas yung tubig ng 2 ml. So, yung tubig tumaas ng 2 ml. Ano ang volume ng bato? Tumaas yung volume ng 2 ml. Ano yung volume ng bato? 2. Okay. Kaso, ml yon. Pero alam natin na ang volume ng bato ay 2. Okay.
Ang sunod natin gagawin, we're going to use a standard of equal volume. Ilan ang volume ng ating bato? 2. Gaano kadami ng standard ang gagamitan natin? 2 kasi equal volume. Ang pinaka-common standard ng density ay tubig. So kung 2 ml yung bato, gaano kadami na tubig ang ating kailangan? Sorry. Kung 2 ml yung bato, ano yung volume ng tubig na kailangan? 2. So 2 ml yung tubig. Kaso, volume yan. Anong kailangan natin? Grams. So, kailangan natin convert tong ml sa grams. Paano? Gagamit tayo ng ano? Ng anong gagamitin natin? Density. Gagamit, syempre, grams, ml to grams, density. Grams to ml, density pa rin. Ngayon, anong density ng tubig? 1. For now, 1. 1. So that is 1 gram per 1 ml. So basically, instead na 2 grams over, anong weight ng ating standard? 2. Okay? So basically, yan ay 1. Anong pinagkaiba ngayon ng dalawang ito? Ito, density. Kasi gram over volume ng ating bato. Okay? Itong isa, specific gravity. Kasi weight ng bato over weight ng equal volume of a standard. Kaya lang natin shortcut ang FARCAL. Kasi naman, pag kino-compute, ang density ng water ay 1. So kapag ang ating spec grav is against water, which is the most common type of spec grav, kung ano ang kanyang density, yun din ang kanyang specific gravity. Pero in more advanced calculations, ibang-iba ang density sa specific gravity. Kaya lang siya ginagawa nating shortcut kasi pag tubig ang gamit, 1 din naman. So pareho lang yung numerical value. Naintindihan po? Kaya nung sinabi ko ng FARCAL, saka ko ngayon i-explain sa FEFARM. Okay? Yan ang spec graph. Pero kung shortcutan at shortcutan din naman, ang ating density at ang ating specific gravity, numerically, they are the same. Most of the time, a large portion of the time, they are the same. Kung ano ang kanyang density, yun din ang kanyang specific gravity, wala lang pong unit. Kapag po may spec grav ka, lagyan mo lang ng gram per ml, meron ka ng meron ka ng density. Okay po? Maliwanag po ba? Okay. Na-check ko ba to? Tama ba to? Pa-check naman. Ito ang formulas natin for density, mass, and volume. Density equals mass over volume. Mass equals density times volume. Gram over ml times ml, you would end up with mass. Volume equals density over mass, grams over ml over grams. Mass over density. Okay. Sabi na, laging may mali dito. Kasi ito yung hindi ko binabago. Mass over density. Gram over gram per ml. Gram times ml over gram. Tama. Okay? Familiar? Oh, it's literally the same lecture. Okay? Ito, skip na natin to kasi iba ng method natin ng pag-compute ng density. May instrumental methods na tayo. Okay, paano natin kunin ang mass ng isang bagay? Ilagay nyo sa weighing scale. Paano kung basa? Ilagay mo sa lagyan bago saka mo ilagay sa weighing scale. Maliwanag po ba? Okay. Hindi ko na ano. Paano natin kukunin ang volume ng object? Kung liquid, pwede nating ilagay sa graduated cylinder. Pwede ba sa volumetric flask?
Sa tingin nyo, pwede sa volumetric flask? Paano pagbitin dun sa volumetric flask? Hindi mo masusukat. Isa lang naman ang graduation ng volumetric flask eh. So, usually grad silang gamit. Kung kaya naman ng geometry, as in, susukatin nyo yung sides, pwede rin naman. Pero kung hindi talaga kaya at irregular yung shape, edi yung hulog bato method or our water displacement method. Lalagay ka ng tubig, tatandaan mo kung ano yung unang volume, papatak mo yung substance, tataas yung tubig, ipagmaminus mo yung final volume minus initial volume. Hindi naman siguro kayo magkakamali kasi pag pinagbaliktad nyo, negative yung volume, which is impossible. Okay? Okay po ba? Naintindihan? Okay, huwag na tayo mag-sample problems. Kaya nyo na yan. Pasa kayo sa akin, kaya magaling kayo. Magaling nga ba? Okay. So, ito yung second part ng lecture. Okay. We're now moving into more advanced ways of calculating specific gravity. So, una, there is a relationship between our temperature and our specific gravity. Kasi, ang sinusukat sa specgrav or sa ating density ay mass at saka volume. Hindi po nagbabago ang mass. Kahit initin mo or kahit palamigin mo, the amount of substance does not change. However, volume changes. If you recall yesterday, yung ating Charles' law, it also applies to liquids and solids, but to a lesser degree. Habang iniinit mo ang isang bagay, mas nagiging energetic ang kanyang particles. Pag nagiging energetic ang kanyang particles, lumalapad siya. So anong bearing nun? Pag lumalapad siya, class, tumataas ang volume. Pag tumataas ang volume, bumababa yung density. Or in essence, temperature has a direct correlation with density. Iba ang density ng isang bagay across different temperatures. Pag mas mainit, mas mababa ang density. Pag malamig, tumataas ang density. Usually. Okay? Kaya po, kanina, sinasabi ko na, let's assume water's density is 1. The density of water is 1 at 4 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius or at room temperature, it's closer to 9964. So nagbabago ang density according to temperature. Maliwanag po ba? Kaya sensitive sa kung precise ang measurement nyo ng density, dapat precise din kayo sa temperature. Kasi naliit yung bagay. Hindi naman po OA yung paglaki at pagliit ng bagay, pero it affects the precision of your measurements. Okay? So usually, we determine specific gravity at 25 degrees Celsius because 25 degrees Celsius is standard room temperature. So that's around 0.9984, 0.996, ganun. So we have different methods of determining density. Yung kanina, yun yung pang elementary. Ngayon, pang engineering tayo. Ang unang method at yung pinaka-accurate na method ay ang ating pycnometer. Ang tawag dito ay specific gravity bottle. Ang kinaganda niya is it has a fixed volume. It has a fixed, precise volume. Okay? At ang pagkaka-design ng bote ay basta paaapawin mo, laging sakto yung volume niya. So pag sinabi niya 50 ml, di lalagyan mo ng tubig. Pag pinatak mo yung stopper, aapaw. Pag umapaw at tinuyo mo, saktong 50 ml yung laman nun. That is the reason why pycnometers are so expensive. So isang pycnometer ay 10,000. Yun. Oh, so 20 mil na yun. Kaya huwag yung babasagin mamaya. Okay?
So, ang maganda dito, class, it is very practical. You need, konti lang naman ang sample na kailangan nyo. And it is quick. Ang sunod na method is our Mohr-Westphal apparatus or our Mohr-Westphal hydrometer. May ganito tayo, ayaw ko lang ipagamit kasi hindi na siya calibrated. Pero how it works is, itong grad seal, lalagyan mo ng sample. Ilalagay mo yung floater. Tataas yung floater or tataas yung pagkalinya niya, yung pagka-align. Lalagyan nyo ng parang weights. Then, may sort of computation na lalagyan mo yung weight bago may equivalency. Okay. Hindi na natin gagawin because no one uses that anymore. Pero, ide-demo ko na lang next meeting. Kasi baka maubusan tayo ng oras. Ide-demo ko sa isang araw yung paggamit. But in all practicality, if you have a pycnometer, yun na lang gamitin mo. Kasi ito, ang daming liquid na kailangan. Siguro mga 100 ml bago mo palang mapalutang. Sunod is our hydrometers. Our hydrometers are, they are quick and accessible methods of determining specific gravity. Usually, ang hydrometers class ginagamit sa mga applications na alam mo yung range ng specific gravity mo. Meaning, hindi ka manghuhula, alam mo yung range. Example, alak or water. So, around, may give or take ka lang na range. How it works or how you use it, madali lang. Kunin mo siya, ihulog mo sa liquid, lulutang. Pag lumutang, kung anong sukat niya, doon sa point, doon sa scale, yun ang specific gravity ng liquid. It's that easy. It's very practical, pero ang kanyang limitation is it cannot measure a wide range of specific gravities. Ang pinaka-common na hydrometer is our alcoholimeter. This one. So our alcoholimeter scale, pag kayo nagtitimpla ng alak or nagawa ng alak, ferment nyo bago dinidistill, huhulog nyo yung alcoholimeter hanggang sa ma-reach nyo ang specified na alcohol concentration. Pag sinabi nyo 40%, diintayin yung umabot ng 80. Nabanggit ko ba yun ng FARCAL? Yung proof at saka percent alcohol? Okay, sulat nyo ngayon, makakatulong to sa mga nabili ng alak. Yung proof, 2 times percent volume in volume of alcohol. Proof, pruweba, proof. That is 2 times percent alcohol in weight of in volume over volume. So makikita niyo pag bumili kayo ng Donjin, 80 proof siya. Hindi siya 80%. Doble siya ng percent. So kung siya ay 80, ano yung kanyang concentration? 40% and vice versa. Okay? Minsan ganun lang kasimple yung tanong sa FARCAT. Okay? Another type of scale is our Baumé scale, or for our Baumé hydrometer. There are 2 types of Baumé scales, one for lighter than water and one for heavier than water. This on the screen is now historical importance lang. You're not gonna use this in any practical sense in the matter. It's just for historical use. So you have your Fahrenheit hydrometer. You have your Nicholson hydrometers. So older types of hydrometers na po yan. Yung mga prototype. And finally, you have our specific gravity beads, also known as our Lovie beads. Ito para gamitin, ganun din, nalutang din siya. Pero ginagamit siya for adjusting specific gravity. Like for example, nagluluto ka ng isang bagay na may specific gravity na kailangan. Bawat bead may equivalent na calculation. So, may hahagis kang set ng beads. Then, iintayin mong lumutang lahat depende sa specific gravity na kailangan mo. It's only useful for heating pag may pinapatamaan kang specific gravity. Okay? So we have other
ways of determining specific gravity of solids. First is you have your hydrostatic balance method. Hindi na rin ginagamit yan. We have our graduated cylinder method, yung kasasabi ko lang kanina. And we have our pycnometer method. Ang ituturo ko sa inyo ay pycnometer method. Okay? Pag gagamit tayo ng pycnometer method, ang ating unang susukatin muna ay liquids. Okay? How to get specific gravities of liquids. So, ating experiment mamaya, yon. Alamin niyo yung spec grav ng ating alak, ng ating langis, at ng ating corn syrup. Ang huli niyong paggamitin ay yung grupo ng langis. Kasi mahirap hugasan ng langis. Yung motor oil. Okay. Okay. Anong gagawin? Makinig. Ito yung mismong procedure ng pag-compute. Una, kunin mo yung flask or yung ating pycnometer. Initin mo sa oven. Bakit kailangan initin sa oven? Para ano? Para ano? Ano? Hindi. Kasi, hindi mo naman kailangan sterilized. Ba't may lalagay sa oven? To remove water. To remove moisture. Ang tubig may weight. So, pag medyo basa, yung inyong pycnometer, it adds to the weight. So, kaya natin nilalagay sa oven para matuyo. Ganun lang po kasimple. So, ang una mo susukatin ay yung weight ng pycnometer lang. Important, yung weight of pycnometer lang. So, yun ang una mong i-record. Sunod, lalagyan nyo ng yung sunod, bahala na kayo kung anong gawin nyo. Pwedeng yung sample muna, pwedeng yung water muna. Kung ako sa inyo, sample muna. Lalo na kapag yung alak or yung syrup. Kasi huhugasan nyo rin naman. So, pwedeng liquid na lang yung water na yung sunod. Ang ating standard ay water. Pero para sa langis, yung group ng langis, unahin nyo po ay tubig bago sa langis. Kasi mahirap hugasan ng langis. Okay? So, maalin po ang kailangan dito? Basta yung una, yung sukat, lagi ay yung dry pycnometer. Sunod ay yung puno ng tubig. At saka yung sunod ay puno ng sample liquid. Okay? So, meron kayong tatlong data points. Pycnometer, pycnometer plus sample, pycnometer plus standard, which is your liquid. Bawat dagdag may kukunin ng weight. Ay, wait lang. Baka idagdag nyo. Hindi. Pagkatapos mo nito, siyempre tuyo pa, lagyan mo na ng tubig. Okay na yon. Pag may tubig na, itatapon mo yung tubig, iinitin mo ulit. Para matuyo ulit. Bago pagtuyo na, ilagay nyo na yung sample liquid. So, kompleto ko na ng data point. Maliwanag po ba? Kaya, ang matagal dito ay yung pag-o-oven. Pero wala namang problema, dalawa naman yung pycnometer. So, it won't take you that long. At saka, hindi naman kailangan dry na dry. Pagkita nyong visibly dry na, pwede na kayo mag-proceed. Okay? So, yeah. Ito ang formula. Here is the formula for getting the specific gravity using our pycnometer. Okay? Una, weight of pycnometer na may kasamang sample minus weight ng pycnometer over weight ng pycnometer plus yung standard, which is our water, minus weight ng pycnometer. Pag minus nyo na yan, saka nyo i-multiply sa specific gravity ng standard. Tansyahin na natin specific ng ating temperature ngayon, let's say 25. So, bibigay ko sa inyo ang spec grav ng tubig at 25 degrees Celsius later. Okay? Saan kukunin ang data points na to? Ito makukuha mo, ito makukuha mo. Ito makukuha mo din. So, ito yung tatlong data point kanina. Mauulit po yung weight of pycnometer, ha? Ito, given to. At a certain temperature specific ang spec grav. Kopyahin ang formula.
Ito yung mas compressed formula. For this more compressed formula, all you have to do is to get the weight of the liquid and the weight of the standard. Ito po ay galing sa previous one. Pwede mo kasing i-less na yung weight ng pycnometer sa lahat ng values. So pag tinanggal mo na yung weight of pycnometer, meron ka ng weight ng sample, saka weight ng standard. It's the same. Okay? Bakit ito ay specific gravity? Bakit po ito ay specific gravity? Kasi ang units natin ay grams pareho. Tanyo, grams ng liquid at saka grams ng ating standard. Paano nyo po nasabi na yung weight noon ay equal volume ng weight ng nasa taas? Di ba kanina, ang definition natin ng specific gravity is, it is the mass of the standard, okay na. It is the mass of the liquid, okay na yon. Divided by the mass of a standard of equal volume. So, paano nyo nasabi na equal yung volume nito dun sa liquid? Isip mo na. Nabanggit ko na yung reason kanina. You don't have to think too much. Paano mo ma-ensure or why is this formula applicable if we're using a pycnometer? It has to do with the property of the pycnometer itself. Yung may sinabi ko kanina. It has a fixed volume. So kung ano ang volume ng una mong nilagay, basta pinaapaw mo at tinuyo mo, at ginawa mo sa sunod na lagay, yun din ang volume na yon. Sakto ang volume na yon. Kaya of the weight of equal volume, kasi iisang pycnometer ang ginamit mo. Hindi kayo magdadalawang pycnometer mamaya, ha? Kung ano sinimula mong pycnometer, yun din ang pagtatapusan mo. Otherwise, it defeats the point of a pycnometer. Ano ba naman hinampas ang lamesa? Masakit nga. Okay. Let's have a sample problem first. Try to solve this one. May mute ba ako?
0.8. Okay? Nasagot na? Okay. So, sa taas po lagi ang ating sample. 8, 7, 3, 4 minus peak 32.4345 over water naman, 58.0558 minus 32.4345 times spec grav, 0.9975. I think nakasulat naman ang sagot. Ano sagot? 0.8. Ay, wala. Putang. Nangkalki, pero malikal ka. Bakit mo binaman? Doon na yung sagot na yun. Ay, angat niyo lang, sir. History. Ayan, nawala na, sir. History. 0.79. Nawawala ang history kasi yung pinipindot. Sana yung pinipindot ay on, hindi clear. 0.79 or 0.8. Naintindihan? Okay. Klaro? Okay. Madali, di ba? Okay. Sunod. Sir, kung may unit daw. Walang unit kasi spec graph. You can also use our pycnometer to measure specific gravities of powders. Ito yung kailangan nyo lang for powders. Number 1, hindi dapat siya lulutang sa standard na ginamit nyo. So take for example, ang ginamit yung standard ay tubig, dapat ang density mo ng sample mo is greater than 1. Dapat lulubog siya. Dapat lulubog siya. Okay? Kung hindi siya nalubog sa tubig, use another standard like hexane or methanol. Basta dapat lulubog yung ating sample. Ang isa pa ay hindi dapat soluble ang ating sample. Dapat hindi siya nalulusaw. Dapat insoluble siya sa ating standard. Susulat ko ata ito ulit. Excuse me. Okay. Ang kailangan nyo sa specific gravity ng ating solids ay madami. First, you need the weight of pick. Sunod ay weight of pick plus solid. Sunod ay weight of pick plus solid plus liquid. Then finally, you need the weight of pick plus liquid. Okay, kwento ko sa inyo kung paano gagawin. Okay. Ano unang gagawin? Ilalagay yung pycnometer sa oven. Tutuyuin. Pag tuyo na, kukunin ang weight ng pycnometer. Okay? Liwanag? Yun yung una. Pag may weight ka na ng pycnometer, ilalagay mo ngayon yung solid mo sa pycnometer. So, ifa-funnel mo yun or something. Then, meron ka na nung pangalawang data point. Pag nakuha mo na yung pangalawang data point, lalagyan mo ngayon ng tubig yung may solid. Hindi nyo itatapon yung solid, lalagyan nyo ng tubig kahit may sample pa sa loob or ng inyong standard. So, pycnometer, sukat. Pycnometer solid, sukat. Pycnometer solid, lalagyan ng liquid, pupunuin hanggang sa umapaw, sukat.
Pagkatapos, itatapon nyo lahat. Tatapon nyo lahat, tutuyuin, then pycnometer at liquid lamang. Okay? Okay po? Okay. I think the formula here is slightly wrong. It is slightly wrong. It is slightly wrong. In particular, bakit kinopya niya na? Ano lang, ang mali lang po dito is itong dalawang values na to, lalagyan niya ng minus weight of pycnometer pareho. Kasi napakahaba na talaga. Sadyang mahabang formula niyan. So, isusulat ko for brevity. Okay. Dito tayo magsimula sa leftmost. Weight of sample plus pick minus weight of pick. So, yan yung nasa taas. Bago yun, nakita ang cocomelon. Yan. Yan po ang buong formula. So it's a weight of sample plus pick minus weight of pick all over weight of liquid with pick minus weight of pick minus naka-braces to ha. So ima-minus nyo pag natapos nyo lahat are sa kanya ima-minus dito. Weight plus pick plus solid plus liquid minus weight of pick minus weight of sample plus pick minus weight of pick. So, pag ma-minus nyo to, pag napag-minus na, ipapag-minus nyo ito, bago pag natapos na, ipag-minus nyo yun. So, mga tatlong compression ng formula. Okay? Ano, kaya pa? Ito po yung slightly improved formula. Ito yung reduced formula. Dito class, lahat ng values kanina, tatanggalin nyo na yung weight of pick. So dito, uubusin nyo na yung weight of pycnometer. So weight of sample lang, para makuha weight of sample plus pick minus weight of pick. So lahat yon ma-minus yung weight ng pycnometer. Para weight of sample plus liquid, at saka weight of liquid lang. Naintindihan ba? Isa pa. Bawal ako magmura ng tahimik, naririnig sa mic. Sinend ko yung video doon sa aking mga kaibigan. Sabi sa akin, ayos magturo ah. Pero nagmumura ka pag di mo makita ang kalke mo. Okay, so divide ang ating ano kanina. Weight of pick plus solid plus liquid
bago liquid lang. Pag minus nyo na lahat dito, ang weight of pick, ang kalalabasan mong data ay solid, solid plus liquid, at saka liquid lang. So, pwede nyo na pong itong formula ang gamitin, provided na pinag-minus nyo na po lahat ng weight ng pycnometer. Kasi lahat kasi ng sukat nyo mamaya, may weight ng pycnometer. Okay. So what is the logic of daming-daming kailangan? Ang nagpapakomplicate lang po dito, class, is kailangan yung makuha yung volume ng solid. Ito yun eh. Ito lang naman yung kailangan yung baba lang naman yung complicated. Kaya siya complicated, kinukuha natin yung volume ng solid. So, nangyayari, mag-drawing ako ng bilog para makita nyo. Ito, puro liquid. Okay? Ima-minus ninyo sa isang liquid at saka solid. So, ito'y solid, ito'y liquid. Bago ito, solid lang. So, pag pinag-minus nyo itong dalawa, baka pag may nakakita, mukha tayong tanga. Pero, tanyo, pag pinag-minus nyo itong dalawa, ang kalalabasan niyan ay liquid lang. Bago yung empty space, na ibawas nyo na. Pag pinag-minus nyo ngayon, yung puro liquid, dun sa bilog na may space, makukuha nyo ngayon yung volume yung nasa baba. Kasi pag pinag-minus nyo, ito lang ang makukuha ninyo. Okay? Umuha na lang kayo. Mahirap ipaliwanag sa tunay. Kasi kailangan yung isipin ng mabuti, parang may tatlo kalalagyan, gano'n. Pero tama yung formula. Okay? Let's have a sample problem. Gusto siya sumaba. Student. Motion liquid.